Tayo magsimba ngayon ay ipapahatid ko muna sa inyo itong isang katotohanan tungkol naman kay Erwin Tulfo. By the way, itong isang katotohanan na ito ay ito'y nagpapatunay lamang na hindi po sila karapat-dapat na maging senador. Una, base sa aking dokumentado na pagsampa ng reklamo laban sa kanya, siya po ay Amerikano, hindi siya po Pilipino. So, tinraidor niya, pinakamababa ang sabihin, tinraidor niyang Pilipinas nung nagsilbi siya bilang sundalo ng Amerika mula noong 1988 hanggang 1996. Lumaban yan para sa Amerika noong 1991 laban kay Saddam Hussein doon sa Iraq. So, paano mo gagawing senador yung isang tao na nanumpa sa military ng US na ay nabibigyan magtitiwala, manatili kang manata ka sa Amerika. Loyal allegiance, no? Loyalty mo sa Amerika, tapos tatakbo ka ngayon. Tapos meron kang passport, inamin mo naman ang passport na hinahawakan mo, ginamit mo ay US passport, dangan nga lamang nakapangalan sa ibang tao daw kuno na si Erwin Sylvester Tulfo. Pero ikaw rin yun, ginamit mo lang yun, piniki mo lang pangalan. So it is therefore not another person but you. You and you and you alone. So ngayon, iniimbitahan ko yung lahat ng mga makaleni at lahat ng mga maka-DDS at siyempre pati na rin maka-BBM, makinig kayo kung dapat nyo bang iboto ito si Erwin Tulfo sa alyansa na traidor, tinraidor nga si Duterte. Lalo pa si Bongbong, tatraidoran din yan. O, inom muna tayo. Ito po, pakinggan niyo po kung ano mga sinasabi ni Erwin Tulfo na unang-una, hindi naman siya nakagraduate ng college. Sino paano gagawa ng batas? Gagawa siya ng batas, iaasa sa abogado, kukuha siya ng maraming abogado. Ngayon, hindi naman abogado ang bumubuto pag magbuto-butuhan sa batas. Hindi naman ang abogado nakipagdebate pagdating sa pagdebate kung ano yung sa batas. Kaya nga, wala rin kwenta po pag iboto niya yan, wala po siyang alam patungkol sa paggawa ng batas. Pruweba number 1. Si Rapi Tulfo ay gumawa ng batas na tinatawag na Magna Carta for Seafarer. Akalain mo ba naman na mas pabor pa sa mga may-ari ng barko ang batas na yun? Pangalawa, nilagay niya sa batas na yung mga seamen ay pinipirsa na ang sweldo ng mga seamen na sasakay sa barko 80%, halimbawa 100,000 ang sweldo ng seamen. 80,000 ay direkta makapunta sa kanilang kanyang asawa. So 20,000 na naman titira sa kanila. Magagamit ba nila yon? Silang nagtatrabaho? Tama ba yun sa pangangailangan nila sa barko? Yan po, ang karamihang apektado na seamen yung mababang rangko, yung kasama na yung mga seamen na nasa kusina, mga mess mariners. Mabuti na lang mga seamen na mataas ang rangko. Yung mga first mate or chief mate or mga chief engineer ay mga kapitan. Yan po ang karakas ng mga yan, ng mga Tulfo na yan. Kunwari magaling. Tapos, ang ginawa rin ni Rapi Tulfo, akalain mo ba nagpapagawa siya ng batas sa LTO na kailangan ang lahat ng makabili ng sasakyan ay kailangan sa loob ng halimbawa 30 days, kailangan ipalit na kagad ang rehistro ng pangalan sa bumili. At kung hindi mangyari, ay bumultahan ng 20,000 ang bumili at bumultahan din ng 20,000 ang nagbenta. Ano mangyari? Halimbawa, bibili ako ng motor na second hand, 15,000. Tapos pag hindi ko magawa, ay mumultahan ako ng 20,000. Mas malaki pang multa kaysa presyo ng motor na binili ko. At mumultahan din ang nagbenta sa akin. Ano na magagawa niya? Nagbenta nga siya, walang pera, tapos multahan mo ng mas mataas pa sa kabenta. Anong klaseng senador? Ang style nyo lang para naluko nyo pong tao sa tinatag nyo na Tulfo brand of justice na mabilis umaksyon, may complaint, tira kagad, yan ang inyong dinadala. Pero ladies and gentlemen, yung ginagawa nyo ay mga palamuti na panluloko sa mga Pilipino. At hindi naman lahat, pinipili nyo lang ang inyong aksyonan. Kagaya kay Rapi, pinipili lang yung mga
kwento ng mga magaganda patungkol sa mga asawa na iniwanan ng mister, iniwanan ng asawa, or asawa na mister na nang iwan ng asawa. Yung mga chismis sa kapitbahay, yan ang pinipili nyo kasi alam na mga tulpo na ang paborito ng mga Pilipino ay yung mga Marites at Marisol na klase ng istorya. Diyan kayo na nagigisikat. Kaya sinasamantala nyo ngayon ang kasikatan nyo, tumakbo ka ng Senado, andyan ang inyong kapatid, si Rapi Tulfo, may bobo ng asesinado, dagdagan nyo pang bobo na pangalawa na, pasensya na, bobo talaga may tawag kong salita eh. Kasi wala naman kang pinag-aralan. Ganon naman ang sinabi mo, Erwin. O, magdadagdag ka pa ng buto, pati si Ben Tulfo. Ngayon, ang isa sa mga rason kung bakit ko hiningi i-disqualify sila sa COMELEC sa eleksyon na to, dahil po hindi nila maibigay ang kanilang, wala silang educational qualification para manilbihan na magiging at most efficient ang kanilang serbisyo. Paano ka maging at mostly efficient bilang senador kung hindi ka nag-aral sa principles of law? Di naman kailangan maging abogado ka. Importante lang na pag-aralan mo principles of law, principles of lawmaking, at mga prinsipyo kung ano ang mga economics na mga batas na dapat ipasa para uunlad ang bansa. Kung ano ang klase ng mga labor laws ang ilalabas para gumanda ang takbo ng buhay ng mga trabahante sa isang mga lugar na paggawaan o kung ano man. Wala ka nga alam kung ano ang ibig sabihin ng inflation. Wala ka nga alam kung ano ibig sabihin ng GDP. Wala ka nga alam kung ano pang ibig sabihin ng kung anong pagpatayo ng mga factory na sponsored ng government para dumami ang trabaho. Hindi mo alam yan. Ang alam mo lang ay mangutong. Sabi ni Ning Santos, nangugutong lang kayo ng 600,000 a month dyan sa customs. Kasama mo si Erwin, si Ben, si Rapi, saka si Ramon Tulfo. At saka, tinuturo ka sa akin ang aking source na tumatanggap ka ng 2 milyon kay Cesar Cambaw, 2 milyon din si Ben Tulfo, 2 milyon din si Rapi Tulfo, 2 milyon din si Ramon Tulfo. Yan po ay binibigay para protection sa kanilang STL na dati Huete, ngayon STL. Si Cesar Cambaw po ay mister siya ng mayor sa Bayambang, Pangasinan. So, yan lang muna sabi ko. Ipakita ko ngayon yung kanyang pagsasalita laban sa mga Duterte. Pagkatapos matunghayan nyo ang mga salita no kanyang parang dinidiyos ang mga Duterte. So, diyan mapakita nyo kung gaano siya ka-traidor. Kaya, kuidaw ka, Bongbong Marcos, at ikaw, Romualdez, kuidaw kayo kasi titirahin ka nito, Romualdez, ibis ikaw ang tatakbo na presidente sa 2028 ay si Rapi Tulfo. Ito patakbohin nila laban sa iyo. Okay? Ito. Po natin ngayon dito kay Governor. Ulit. Po sa lahat, nais ko pong magbigay pugay sa ating mga government officials na kasama po natin ngayon dito kay Governor Guico po ng lalawigan ng Pangasinan. Gayon din po kay Manay Gina de Venecia, Congresswoman Rachel Arenas, Congressman Marco Wangco, Congressman Estrella, at kay Mayor Belen at sa mga local government officials po natin. Palakpakan po natin. Yan siya. Mayor Belen, salamat po sa napakagandang hindi naman masigasig ang palakpak eh. Hindi naman Hindi po tayo naobliga lang mga Pangasinense dyan o dumalo ng rally ninyo sa Pangasinan. naiinitan sa labas. Narito po tayo lahat sa loob. Salamat po. Thank you sa proyekto na ito. Ay, yung mga kasama niya, puro lahat po ang kandidato ng alyansa. Puro po mga ex-recycled, ex-Senator Soto, ex-Senator Lacson. Mga naging senador na kayo, wala man lang kayo nagawang maganda. Tapos mangangako pa kayo na kung ano pa. Kasama din dyan, ang pinaka-okay lang sa kanila dyan, si Abalos. At sa akin lang yun. Lahat sila dyan, mga political dynasty. Si Pia, si Abi, Binay, dinastiya yan. Si Cayetano, dinastiya yan. Si Villar, dinastiya yan. Pero umalis na ata si Pia at saka si Villar sa grupo nila. So, siyam na lang sila. Yan po ang katotohanan. Tapos si Tol Tolentino, isang traidor dito kay Duterte. Nanalo lang ito nakarang eleksyon dahil kay Duterte. Ngayon, kumukontra kay Duterte, gumagamit ng China card. Bakit? I-release mo ngayon na mayroong isang infinitus na nagtatrabaho bilang
troll farms ng China. Wala ka namang ebidensya. Tol-Tolentino, kwento ka lang para lang ma-uplift ang paniniwala nyo kasi pag pinalabas mo, kinukontra mo China, maraming buboto sa iyo. Ito lang po masasabi ko. Ito lang masasabi ko. Sa Luzon, maraming malamang manalo kayo. Pero sa Visayas at Mindanao, talo po kayo lahat. Yan lang po masasabi ko. Pakinggan natin si Erwin Tulfo na tinraidor si Duterte. Kayo mga DDS, huwag nyo na iboto to. Kayo makalini, huwag nyo iboto to. May tatanong lamang po ako, pagod na ba po kayo sa pinagagawa ng China? Yan pagod na kayo sa ginagawa niya na gusto mong palitawin na si Duterte maka-China. Uto sa inyo yan ng inyong campaign manager na si BBM na tirahin ng China. Pero si BBM, ang dami-daming China na pumasok dito. Bakit nyo pinapapasok pilit ang mga lahat ng goods from China? Kunwari pa kayo anti-China. Doon lang kayo umaaway sa Philippines. Pero ang katotohanan, ang lahat ng goods dito na pinayagan ninyo ay China pa rin mga binebenta. Kakahiya kayo. Hindi po ba magkasya ang inyong sahod? Wala pong trabaho. Ngayon, natatanong ka, hindi kasya nyo sahod, nagtatrabaho. Sino bang may kasalanan ng mga senador? Di ba yung mga dating senador? Yung mga nakaupo ngayon at sa mga dating nakaupo, bakit maliit ang sahod nila? Kasi kayo rin ang mga senador. Ikaw naging congressman ka. Hanap buhay. Wala hong matakbuhan kung kayo... Hanap buhay, walang matakbuhan. Lagi na lang ba may problema? Gusto mo lalapit sa itulpo mo yan. Ganun gusto nila. Pwes, di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sige. Kung gusto po ninyo na solusyon. Sige. Gusto yung solusyon. Tirahin nyo si Duterte. Mag-alyansa kayo lahat. Po, sa harapan ninyo ang alyansa. Yan po ang makakatulong sa inyo. Kami po sa alyansa. Si Bong Revilla, si Lito Lapid, na may mga kasong graft and corruption. Iboboto? Paano ba maibibigay nyo maganda sa Pilipino? Ang sagot sa problema ninyo. Ako po si Erwin Tulfo, number 63 po, sa Balota. Magandang hapon sa inyo. Ibasura nyo na yan, mga DDS at saka mga pinklawan. Ito, kung bakit iba, patuloy pa natin, pakinggan pa. May isa pa siyang ginawa. Are you still planning to be top one? I'm happy where I'm at right now. Papasalamat natin sa mga kababayan natin. Happy daw siya kahit hindi siya top 1. Ay, hindi po ako naniniwala sa survey na totoo yan. Maari lang yan kung survey lang sa Luzon. Pero pag Visayas, Mindanao, talo po kayo lahat. Actually, for several months, naging number 1 tayo. Pero it doesn't matter anymore. Nag-number 1 din sa mga DDS. Wag nyo na iboto to. Ibunyog nyo na lang. Why do we have to gun for top 1, di ba? Ang importante, kung you will perform in the Senate. Nakakahiya naman, top 1 ka pero wala kang... Anong perform? Tinitira mo pa si Bongo? Mas sumisikat pa nga si Bongo dahil sa malasakit center niya. Tapos sabi mo, mas magaling ka pa kay Bongo? Bahiya ka naman. Performance. Saka sabihin na sayang lang yung boto namin. So, ayaw ko sabihin nun. I will just show them how... How will you show? You do not even graduate from college. You do not even know the laws. Hindi mo pa alam ang tungkol sa economics. Kailangan ng Pilipinas ng economics na expert para maging maganda ang takbo ng ekonomiya natin. Yung bumoto ho sa atin na hindi po At kailangan din ng bansa natin ng magaling na tutok sa agrikultura kasi yan lamang ang totoong solusyon sa problema sa ating pagkain. Hindi yung import ng bigas. At ayuda kayo para bababa ng 20 pesos per kilo. sayang yung boto nila. Pero it doesn't matter anymore. 1, 2, 3, basta pumasok ka doon. What is important is pumasok ka doon, magawa mo yung mga dapat mong gawin, yung mga laws. Nako, kayo mga BBM, hinihingkayat ko kayo, huwag niyo iboto ito, tatraidorin si BBM nito, tsaka si Romualdez, tatraidorin nito kasi patakbuhin nila sa 2020 si Rapi Tulfo, hindi si Romualdez. Nag-ikot po tayo sa buong Pilipinas and I heard what the people are saying. They want to address the problem in our food security, prices. Tika mo na, paano ka ba naging number 1 nung nakaraan? Naging number 3 kayo, number 2 ka ngayon. Sa Okta Research, sa Publicus Asia, sa Tangery, sa Pulse Asia, sa SWS, WR Numero. Ay nako,
Hindi po ako niniwala sa mga survey na yan. Kasi bakit? Ang Kalye survey po hanggang sa ngayon nagpapakita po basta sa Luzon area, mas lamang po ang Team Duterte. Yan po, tandaan niya, akala nyo mananalo kayo sa Luzon. Sa Luzon, magugulat kayo, lalo na sa Cordillera region. Mga taga Cordillera ay mas marami po ang maka-Duterte dyan. Problem sa health, kulang pa daw yung ginagawa ng PhilHealth. Kailangan lang mas mataas na sasagutin ng PhilHealth. Education, kulang pa rin yung mga... Sino ba nagtanggal ng pera sa PhilHealth? Di ba si BBM tsaka si Ralph Ricto? Tapos ikaw hindi ka sabigaw laban sa pagtanggal? Anong klase itong... O ano bang agenda mo ngayon para mapaganda mo kalusugan ng tao? Sige nga, wala ka namang alam eh. Classrooms, and then address... Classrooms, paano mapataas mo ang edukasyon sa Pilipinas? Hindi ka nga nakagraduate ng college. Tapos may gana ka pa magsabi na papagandahin mong edukasyon sa bansa. Inaantay ng mga bayan natin, and we not only we will, but we must deliver kasi yun ang hinihingi ng mga Ano i-deliver mo? I-deliver mo yung style mo, mangutong ka, ACDC, attack, collect, and defend, collect. The last 3 weeks, knowing that you're somewhat in a fairly safe spot. Number 2 na yun, sir. How will that affect your campaign? Well, tuloy-tuloy lang naman yung gagawin natin na Tuloy-tuloy gagawin. Anong gagawin mo? pareho pa rin yung platform natin, yung mga papakinggan natin yung kailangan nila, and then we will bring it to the Senate, we will file bills. Actually, Hanggang dyan lang. Hindi ka nga marunong gumawa ng bill eh. Ipagawa mo lang sa mga abogado eh. Tapos hindi naman ang abogado magboboto, hindi naman ang abogado mo makipagdebate. Ikaw pa rin. Kakahiya. Para ka na rin kay Ruben Padilla, I move. Ganon din si Lito Lapid. Ginagawa nilang OJT na training, ha? Kami ng Bong Revilla, yung Senado. Nakakahiya kayo. sa first day ko pa nga lang, we already have plans na kung ano mga bills na ito, yung standardization ng salaries ng barangay captains and barangay officials hanggang sa health workers. Well, And then, mabubudol ka na naman eh. yung review ng rice tarification law. Oh, Kung ako nga, review ng rice tarification law. Andun ang kuya mo, bakit hindi nyo ginawa? Biniblame ninyo yung rice tarification law. Bakit hindi nyo, hindi nyo inamyendahan? Hindi. Ikaw, congressman ka. May karapatan ka magbago ng rice tarification law. Bakit hindi mo ginawa? Sige nga. review, basura na yung rice tarification law, but it's so useless. Useless. Bakit hindi mo binasura? Congressman ka ngayon, tandaan mo. FWs natin, but we'll have to look for funds na gawin na libre, sagutin na ng PhilHealth, yung hospitalization ng mga FWs and their immediate family ng PhilHealth because of what they've been doing. Dapat ibasura ka na ng DDS, Makaleni, at baka BBM. Sa parte naman ni BBM, siguradong tatraidorin nyo si BBM sa darating na 2028 na eleksyon. For our country. Isa na lang, how will you help lang yung dalawang hindi pumapasok sa top lang? Until now, Sir Abalos and Tolentino, medyo malayo, sir. Well, we will, kaya nga kasama namin lagi, and I've been telling mga nakakausap ko ng mga LGUs, ng mga mayors on the side, na baka pwedeng bitbitin na rin natin, isama nyo na po si sila Benhar and then si Senator Tolentino. Sabi ko kasi they're lagging behind. Ang yabang mo, they're lagging behind. Sigurado ako matatalo ka pag kayo mga DDS, mag-block voting na kayo, tanggalin nyo ito para wala nang mananalo mga ito. Bahala, I don't care. Kung iboto niyo si Kibuloy, iboto niyo si Philip Salvador, mas maganda pa yon kaysa kay dito iboboto niyo si mga tulpo. Mga Bong Revilla na kawatan, si Lito Lapid na kawatan. O ang dami pa iba diyan, puro kawatan. Oh. Sabi ko meron pa namang itanga, sabi ko na kailangan natin ipasok. Kung meron kayo, lalo na sa Mindanao area, sabi ko kulang. Hindi ka mananalo sa Mindanao. Ipapako mo pa yan sa cross, hindi ka mananalo sa Mindanao. Alam ko sentimiento, lalo na sa BARM. Tandaan nyo, ang pinapasalamatan ng mga Muslim sa BARM ay dahil kay Duterte na pabilis ang paggawa ng Bangsa Moro Autonomous Region. Ganon po ang tandaan mo at hindi ka tutulungan doon. Opo. Sir, yung additional lang, yung endorsement as part of Lakasian, yung endorsement po ni Speaker Romualdez kahapon, ano po yung pinanggagalingan? Kasi nasabay siya nitong nagtataasan ng ibang candidates, In-endorse siya ni Speaker Romualdez, I won. ibang partido. Are we somehow worried po sa or ito ay talagang meeting assembly lang?
It was a meeting assembly of Lakas members. Member ako ng Lakas. Oh, tama ka, Palyarod. Yung mga rock netting na yan, pinagkikitaan ng mga team Romualdez dyan. Mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Pero normal yun dahil siya yung presidente ng Lakas. So nag-endorse siya sa mga congressman, may mga governors din yung LGUs. So we are banking on the support of Okay, you are banking, but let me now say, you will curse from the day of the election, Mindanao and Visayas will not vote for you. And so are the people in Luzon. Akala nyo lang kakampihan kayo kasi mga peke naman mga survey na pinapalabas nyo. the LGUs on the ground ng mga governors and mayors natin. Ayun na rin pakiusap ni Speaker as presidente po ng partido. But how do we feel po na tumataas sa survey, sir? Like yung hindi pilaban, ibang kayo po ba sa alyansa na somehow natitrete, nag-work kayo? No? Normal yun yung sentiment. Hindi daw sila what happened. So yung sentimiento, yung galit ng mga tao na ito ang ganti namin. We were expecting that The day na FPRRD was sent to The Hague, na-anticipate ko na yun that this is going to happen. Oh, So, minamaliit niya yung galit ng tao sa pagbitbit mabuti kay nga, at Duterte least, sa ICC. Ano lang nangyari, pero ngayon medyo umaangat na kahit paano, medyo humuhupa na. Hindi still po thankful humupa. na, hindi naman halos kalahati ang nawala sa amin, di ba? Nandoon pa rin, majority pa rin nung lineup pasok doon sa sa mga surveys natin. Sinabi mo lang yan. Sure win na kayo, sir. Being at number 2. No, not really. So I will still be seeing you. May mga rallies pang alyansa, may mga sorties. Tomorrow we'll be going to Quirino Province na hindi po pwede maging kampante. Pero at the same time, hindi lang. Hindi na nga kayo nangangampanya sa Visayas at saka sa Mindanao eh. Ano ibig sabihin yan? O, dito tayo. Punta tayo sa mga iba pang sinabi niya. Mahaba kasi ng kasinungalingan binabanggit niya dyan eh. O, dito. O, yan tingnan natin. Yan po ito yung parang hinihimod niyang puwit ni Digong. O, tingnan mo. A closer look on his bank account Yan kakampi pa niya si Digong yan documents in Zurich and Singapore reveals the name Erwin Tulfo at President Rodrigo. Abangan, mamaya alas 7 sa gabi. Ganon po siya kasipsip. Ganon po siya kahunyango. Sabi nila, Ito naman, isa namang programa niya, pinuri niya si Digong dito ng gusto. mamamatay tao. Sabi nila, berdugo. Sabi nila, bastos sa bunganga. Sabi nila, may sa demonyo. Sabi ng mga kalaban niya. Pero kung ang mga batang may cancer ang tatanungin, kung anong klaseng tao ang Rodrigo Roa Duterte, iisa lang ho ang sasabihin nila. Hulog daw ng langit si Rodrigo Roa Duterte. Ay, naku, baka man naman babasag. gayon din po kay na Ito. Stella Valley, imbis na pupunta doon araw-araw sa sakay ng bus, doon na lang sa bahay ni Duterte. Sinong mayor na nakagawa niyan? Sinong pangulo? Ito pa lamang. Yung sinasabi ng mga kalaban niya na berdugo, bastos, diktador, yung pala may puso. May puso para sa mga batang may kanser. Ganon ka lang kasipsip. Noong araw, kasi si Duterte ang hari. So ngayon, iba naman takbo mo, si Romualdez ang hari, tsaka si BBM. Iba naman ang takbo ng... Ay, nako. O, ito ngayon. I-clip natin ito. Share. Sabi yan. Ito, pakinggan nyo mga makaleni. Pakinggan nyo kung paano niya winasak ang puri ni Madam Leni dito. Ay, dyan lang. Boses. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Ulit. Robredo, makinig kang babae ka. Oy, Mga kagampings, ibasura si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na diyan, babae ka. Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw diyan, ako mismo pupunta, kakalat ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Okay Ito naman, yung kapatid niya. Matindi rin ito. Para ito, pakuntisan na lang sila kung sino
Mas basto sa Go bunganga. black. You never go back. Go black. You never go back. Okay, ito ah. Okay, ito. Share natin yung si Erwin naman, si Ben Tulfo naman. Tingnan nyo kung gaano kagaling yan. Dati sip-sip kay, ano ito, kay Duterte. Mga kakamping. Oh, yeah. Tingnan ito. Asip-sipan Hindi niya lang kay pala si Duterte. Erwin Tolpo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito si Ben Tolfo. Akalain mo naman tawagin niyang bobo si Leni Robredo? Huwag niyo nang iboto ito. Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo. Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Leni Robredo? Oh, yan ah. Give me a break. Oh, yan. Matindi pa yan. Sobra pa yan. Kaya ako po ay talagang matinding nananawagan sa lahat ng DDS, lahat ng mga Leni, na wag na po ninyong wag na ninyong iboto yung mga ano na yan, mga tarantado na yan. Wala po kayo makukuha dyan na kaayusan. Sigurado na po katraidoran na makikita nyo. At kung tinraidor niya ang sila ni Rodrigo Duterte, mas lalong tatraidorin yan yung Pilipino. Tinraidor yung Pilipinas sa pamamagitan ng pagkuha ng passport sa ilalim ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Hindi po yan ibang tao. Yun, ikaw rin yun ang Erich Sylvester Tulfo, ginamit mo lang ang ibang pangalan. Kaya you can never argue with me na yung Erich Sylvester Tulfo ay hindi si Erwin Tulfo. Yan po si Erwin Tulfo na Amerikano na nagbitbit ng US passport mula noong 1991 hanggang 2021. Huwag mo sabihin na hindi ikaw yun. Ikaw po yun. Kasi nag-impostor ka, nagpakunwari ka na ikaw ang pangalan na si Erich Sylvester Tulfo, kaya dapat kang tanggalin, bawalan ka tumakbo ng pagkasenador. Hindi po kayo Pilipino. Kung tinraidor mong Pilipinas, ang ibig lang po sabihin yan, kaya mong traidorin ang mga taong bubuto sa iyo. Ganun lang po yun ang ibig sabihin. Kaya hanggang dyan na lang tayo po at magandang hapon po at magandang gabi. Magsisimbaw na po tayo. Mga kababayan ko, do not vote! Erwin Ben Tulfo. Mga didis, huwag niyo iboto. Mga makalini, huwag niyo iboto. Mga makabibim, huwag niyo iboto. Traidor, ito numero 1. Lahat ng Tulfo.